nalaman po ba ng leader ng mga reliyon nung una at yung mga nagpahirap sa kanya, kaya nila Poncio Pilato, at saka yung mga taong nagsisigaw na ipako siya sa cross, nalaman po ba nila na ang Panginoon Jesus ay nabuhay na muli? Alam mo kapatid, nung panahon na yon, uso na ang fake news. Ang ipinapakalat ng mga kaaway ni Kristo, hindi siya nabuhay na maguli. Ang pinapakalat nila, yung katawan niya nung natutulog yung mga bantay ay ninakaw ng mga alagad at inilagay sa ibang lugar para palitawin na hindi siya nabuhay na maguli. At yun ay nung kasalukuyang patay siya, yun na ang plano ng kanyang mga kaaway, no? Sabi pa nga nila kay Pilato, magpabantayan mo yan dahil sabi niyan mabubuhay siya maguli. Pabantayan mo, baka mamaya nakawin ng kanyang mga alagad, sabihin nabuhay ngang maguli. Basahin natin ang 27:63 ni Mateo. Na nagsisipagsabi, Ginoo, naaalaala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw, ay magbabangon akong muli. Sabi nung, naalala namin yung sinasabi niyang magdarayang yaon. Tamo kung tawagin si Kristo magdaraya. Akala mo nadaya sila. Wala naman dinaya si Kristo kahit sino. Garantisado sa Biblia, wala siyang dinayang kahit sino. Sinabi yan ni Pedro na hindi siya kinasumpungan ng daya. 2:22 ng unang Pedro, kapatid na Daniel. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kailanman di siya nagkasala, hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Sabi, kanong mandarayang yon nung nabubuhay pa? Pagkaraan ng 3 araw, magbabangon akong muli. Anong gusto nilang sabihin? Tuloy natin sa 64. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin. At sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ng bato na kasama nila ang bantay. Nilagyan pa ng selyo yung bato para tama nila kung ninakaw nga yung bangkay ni Kristo. Kaya sabi nila kay Pilato, pabantayan mo. Sabi naman ni Pilato, kayo magbantay. Sabi ni Pilato, meron kayong bantay, pumaroon kayo, ingatan nyo sa inyong makakaya. Ang nangyari, kahit may bantay, nung dumating ang 3 araw, nawala yung katawan, Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito, ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayan, may nangyari pala. Yung mga bantay, iniwan yung libingan, pumunta sa mga kasabwat nilang pangulong saserdote, sila Caiphas, yung biyenan niya, marami silang mga magkakasabwat para palitawin si Kristo'y masama Pumunta na sa mga pangulong saserdote. Bakit? Tuloy natin. At nang sila'y mga kipagkatipo na sa matatanda at makapagsanggunian na, at nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal, na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad, at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog. At kung ito'y dumating sa taingan ng gobernador, ay siya'y aming ihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Tamo, yan ang fake news na sinasabi ko. Panahon-panahon, 2,000 years ago, meron ng fake news. At alam mo kung sino ang nagtataguyod ng fake news? Yung nalalagyan. Nilagyan ng mga pangulong saserdote yung mga kawal, binigyan ng pera. Ipagsabi nyo, naninakaw yung kanyang bangkay. Kasi hindi na nila makita na nagulat pa nga yung mga bantay, bigla na lang nawala
yung bangkay ng Panginoong Hesus. Nagulat sila eh. Hindi naman, wala naman taong pumasok, wala namang basta-basta makakapaggulong ng bato. Tapos bigla na lang nawala doon yung bangkay. Nag-imbento na sila ng kwento. At naglagay ng suhol yung mga pangulong saserdote para pabulaanan ang pagkabuhay ng mag-uli ni Kristo, magkalat ng fake news. Parang ganun ngayon sa ating panahon. Merong mga media outlets nakakatanggap ng mga suhol para magkalat ng masasamang balita. Ganun ang nangyari sa panahon ni Presidente Marcos eh. Pinasama siya ng pinasama sa media eh. Lahat ng patayan ibinintang kay Marcos. Kaya napakasama lumalabas nung regime ni Marcos. Pero kung babalikan nyo mga matatanda nung martial law, naku, mas maganda nun. Hindi ka natatakot maglakad. Walang maraming droga nun. Nung panahon na yun. Kasi buhay na ako nun eh. Nangangaral na ako sa Pampanga nun eh. Ngayon, ang ibig kong sabihin, ang punto ko rito, ang mga nagbabalita, pwede palang maimpluwensyahan ng suhol. Sinuhulan nila ang mga gwardya para sabihin ninakaw siya. Pero hindi totoo na ganun ang nangyari. Tignan natin ang tunay na pangyayari. Kung talagang ninakaw yung kanyang bangkay. Ito ang sabi, sa 28:1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. Meron palang anghel na bumaba, iginulong yung bato. Yun ang talagang nangyari. Iginulong yung bato para mabuksan yung libingan. Yung mga bantay, nakita yung anghel, parang anyo ng kidlat at sa takot ng mga bantay, parang nag-anyong patay ang mga bantay. Nanginig ng todo sa takot yung mga bantay. Ano sumunod na pangyayari? At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo. Tingnan Sabi nung anghel, sabi nung anghel doon sa mga babae, kila Maria, alam ko, huwag kayong matakot kasi natakot nga yung mga bantay eh. Ginulong nung anghel yung bato na takip. Hindi kasi maigugulong ng isang tao lang yun eh. Kaya yung anghel na ginulong niya yung bato, nung makita siya nung mga babae, natatakot sila Maria, huwag kayong matakot, hinahanap niyo si Jesus, wala siya rito. Siya'y nagbangon, sabi. Wala siya rito. Ibig sabihin, bago igulong nung anghel yung bato, wala na si Kristo ron. Pero nung makita nung mga bantay yung anghel na nangatakot silang lubha, na siguro putlang-putla, nagkulay patay, naging tulad sa mga taong patay yung mga bantay. At ang sinabi naman ng anghel kila Maria, huwag kayong matakot, wala rito si Jesus. Nagbangon na siya. Kaya ginulong yung bato, yung takip ng libingan, para mapatunayang wala nang aron si Jesus. Anong nangyari ngayon sa mga bantay? Tuloy natin sa bandang sa 28:11. Samantalang ngang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayon, binalita nila, naku, nawala ron si Jesus. No? Meron kami nakitang anghel na halos kami namut lang lahat sa takot. Binalita nila sa pangulong saserdote ang nangyari. Anong nangyari? Sumunod. At nang sila'y mga katipo na sa matatanda at makapagsangunian na, nagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Sinuhulan yung nakakita ng tunay na pangyayari para magsinungaling. Nasabihin nyo na natutulog kayo, ninakaw ng kanyang mga alagad. Kaya yan ang
ang sinasabi ngayon fake news. No? Nangyayari yan dahil sa suhol. Ganyan. Meron mga istasyon ng telebisyon, may mga istasyon ng radyo, mahilig dyan sa fake news na yan. May mga nagbabayad sa kanila, yung mga politikong maraming pera, para magsalita ng mga fake news. Ang tao tuloy nalalaso ng isip. Ganyan. Yan ang nangyari sa kwento ng ating Panginoon Kristo. Sinabi nila na yung bantay, nung mga bantay na mismong nakakita na wala na rin si Jesus, wala namang kumuha, pero nawala, sila mismo ang sinuhulan para magbalita ng fake news. Ngayon, ang tanong ay, nalalaman ba ng mga lider ng mga relihiyon ng una na nagpahirap sa kanya gaya ni Poncio Pilato at mga taong nagsisigaw na ipako siya sa krus? Nalalaman ba nilang ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli? Alam nila yan, sila Kaypas. No? Kaya nga sila sumuhol para magbalita ng fake news na hindi nabuhay si Kristo. Pero siya'y nabuhay. Maraming saksi. Napakaraming saksi. Nagbubulag-bulagan lang yung mga leader noon, pero napakaraming saksi. Kagaya ni Kaypas, yung Pangulong Saserdote. Yun ang nagplat na para si Kristo'y ipapatay, at yun din ang nagplat para itanggi na siya'y nabuhay na maguli. Leader yun ng mga Hudyo noon, yung si Kaypas na dakilang saserdote, at saka yung kanyang biyanan. Magkakasabot si Anas, no? Biyanan ni Kaypas. Yun ang nasa 18:13 ng Juan. Magkakasabot yan para magkalat ng fake news. Pero alam nila na deep within them, nabuhay talaga maguli si Kristo. At ang ayon kay Lucas na historiador, nagpakita siya sa marami para maging saksi na siya'y nabuhay na maguli sa mga patay. Basahin natin ang isa riyan. Doon sa Gawa 10:39, ganito nakasulat. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya namay kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalon niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Oh, merong nga saksi, kumain pat uminom na kasalo niya nung mabuhay siya mula sa mga patay. Ang saksi doon sa isang talata ng unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cefas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, ng karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Kita mo, di andain saksi na talagang nabuhay siya maguli. Hindi yan matututulan. Napakaraming nakasaksi na nabuhay siya uli pagkatapos na siya mamatay sa krus. Mga alagad, mayroon 500 nakapaminsan na nakakita sa kanya. No? Tapos nagpakita siya sa 12, nagpakita siya kay Cefas, nagpakita siya sa mga babae, kila Maria Magdalena, etc., etc. Alam yan ng marami noon. Kaya lang, itinatanggi nila, ganun yan kapatid.